Hallowed be the name of the Lord God of Israel, the creator of the heavens and the earth. He is the God of our father Abraham, and of Isaac, and of Jacob. He is the God of the apostles of the Lord Jesus Christ. And of course, tonight, He is my God and your God. He is our God. Hallelujah. Praise the Lord. We are here again, my brothers and sisters, to glorify the name of our Lord Jesus Christ. This is scheduled for our Bible study, and let's continue studying the Search for Truth 2. We are now in Lesson 1, Chart 5. This is the last chart for Lesson 1. I would like to congratulate everybody na nandito ngayong gabi, mga kapatid, because I love so much the message that is contained in this study, in this series. We have finished at least 4 of the charts of Lesson 1, and now is the last chart, which is Lesson 1, Chart 5. Okay? Before that, pwede bang tumayo tayong lahat, mga kapatid, at tayo mananalangin? Lord God Almighty, Thou art full of grace and glory. You are the creator of the heavens and the earth. At ngayong gabi, Panginoon, kami pinagpapasalamat sa iyo pong kabutihan at kagandahang loob sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat sa buhay. Salamat po sa mabuting kalusugan. Nagpapasalamat kami sa kalayaan at sa sigla, Panginoon, hallelujah, at kagalakan na iyo pong idinudulot sa amin, na sa pamamagitan po ng Holy Spirit, kami po ay iyong pinapatnubayan at binibigyan po ng sigla at inspirasyon upang makapaglingkod kami sa iyo, Diyos, nang mayroon pong kagalakan at mayroon pong pag-asa, at kami po ay natutuwa na ikaw ang aming Diyos at kami ay iyo pong inaangkin bilang iyong tunay na mga anak. Hallelujah! Ngayong gabi, Panginoon, nais naming ikaw ay magsalita at kami makikinig, at Panginoon Jesus, na maluwalhati ka sa amin pong ginaganap na pananambahang ito, sa amin pong paglapit sa iyong dulang, Panginoon, sa iyo pong banal na dako, O Diyos, kung nasaan ang iyong presensya ay naririyan. Salamat po sa laksalaksang mga anghel na kapiling namin ngayon, Panginoong Hesus, na nagpupuri sa iyo at sumasamba sa iyo sa ganap na espiritu at katotohanan. Malugod ka at malulahati ngayong gabi, Panginoon, at mataas ang iyong dakilang pangalan sa aming kalagitnaan. Wika mo, Diyos, na saan ang 2-3 na nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay naroon sa kanilang kalagitnaan. Therefore, batid namin at piho namin ngayong gabi na ikaw ay naririto. Kung kaya, Panginoon Hesus, ang amin pong tao sa puso at pinakamataas, hallelujah, na reverence to you, our respect and our worship, and we praise you and honor you tonight. Hallelujah. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay po. Salamat po. We are in the month of September now. September 2. If you hear the words bear, parang December. 4 months yan. September, October, November, December. And of course, I would like to add another month for you. I remember you. That's the additional month. Okay? Lesson 1, Chart 5. Okay? Prophecy says it's true. Prophecy says the Bible is true. Sinasabi po ng mga hula, na ang Biblia po ay totoo. Amen. Prophecy says it's true. Sabi ni Jesus Christ, in the last days, yung immorality, mga kapatid, ay dadagsayan, dadami at magiging normal na lang sa mga tao po sa daigdig. Yung amin pong matatanda, our folks before,
my grandparents in both sides, from my father's side and my mother's side, they were so strict about morality. Pero sa ngayon, lahat ng itinuro ng aming matatanda ay kabaliktaran na po ngayon. Kung alin yung pinagbabawal noon, siya ngayong ipinagmamapuri ng mga tao. Ano po? Long dress noon, long hair noon, ngayon, no dress na nga ang iba, mga kapatid. Ang iba ay nagpapakalbo na, mga babae. And then, I'd have to tell you exactly that this search for truth too was in the 1970s. This was this was Search for Truth 1. And since it was just a black and white in print, it was upgraded to a colored one. And some of the pictures were changed. But basically, the contents are seemingly synonymous. 85% to 90%, it was the same with the Search for Truth 1. That was in the 1970s. And this contents in this lesson, prophecy says it's true. This can also be found in the lesson 1. Search for Truth 1, I mean. To think that this was written or this was conceptualized by the writers and authors of Search for Truth in the 1970s, look at this. They knew already about gay rights. When was gay rights instituted by the LGBT? Just recently, di ba? But our lesson has got a contents already about immorality and the gay rights. And we have here included false Christ and cults. Of course, that's written in Matthew chapter 24:11. Famines, pestilence, and earthquakes. No? Witchcraft. Yung defensive aircraft. Alam nyo yung reconnaissance ng Israel. Reconnaissance, kung tawagin nila, spy aircraft, mga kapatid. Most sophisticated aircraft na hanggang ngayon, patuloy pong ginagamit ni Israel buhat pa noong 1956. They keep on upgrading it, leveling it up. Wars and rumors of wars and the 666 system. In 1970s towards 1980s, 666 system was not understood because then the computer was not yet introduced to the public, only in the military, only in the states military. But of course, right now, the system of the computer at saka yung scanner ay alam na ng tao. No? Papasok ka lang, you just enter the mall, di ka papasokin kung hindi i-scan mo na yung, they will get your temperature. Okay? And so, it's so easy in the companies, in Hong Kong, kapag ikaw ay papasok sa flat mo, pwede ng retina, o di kaya yung noo mo, o di kaya yung speech mo, pwede ng pambukas ng magkakaroon ka ng entry doon sa iyong flat. Okay? So, right now, even children, they go to school by means of a computer, laptop, and tablet. So, it's very clear today that the 666 system is really very much possible. Tell you the truth, people will line up to get a membership, to get the mark of the beast. Kasi po, sinusubukan ngayon, people are trained to wear masks, face mask and face shield. And wala kang madidinig na nagre-rebuilding tao. Lahat sumusunod.
So it's just how easy is yung pamumuno ng Antichrist. Lalo pa kung maubos na po ang resources ng buong daigdig, si Antichrist ay mag-o-offer na ng kanyang tulong. So people would line up to get the amelioration from the Antichrist. Hallelujah. But tonight, we are not happy because of the Antichrist. We are happy because of the true Christ. Amen? Okay? Chart objective, to examine fulfilled prophecy, para daw atin pong suriin ang mga naganap ng mga hula, which is the most amazing and valid proof that the Bible is the true inspired Word of God. Ito daw po ang walang pagkakamali na mga ebidensya at patunay na ang Biblia ay totoo na siya po talagang kinasihan na salita ng Diyos. Chart outline. A, the prophets proved it. B, it happened then. C, it's happening now. And D, it will happen soon. Praise the Lord. A, the prophets prove it. The future has always intrigued man from the earliest days of civilization. Methods have been devised for forecasting in the stars. Ang mga tao ay intriga po sa kinabukasan. Gusto nilang malaman kung ano ang bukas. Kung kaya nakaimbento sila ng mga paraan kung paano po nilang malaman yung bukas sa pamagitan po ng mga stars. No? Countless other means for determining the future have also been attempted, although most are highly ineffective. Marami masyadong mga paraan para kanila pong ma-forecast, masabi, mahulaan yung bukas, ang kanila pong sinubukan. Subalit, lahat naman halos ay hindi po efektibo. We are interested in the hereafter. We want to know what will happen next. Kasi gusto natin malalaman kung ano po yung mangyayari bukas at ano yung susunod na magaganap. Man's nature possesses a certain curiosity and wonder about coming events. Yun pong kalikasan ng tao, yun bang kalubluban ng tao, mayroon tayong gana na gusto talaga nating malaman at tayo ay nagtataka at gusto nating malaman kung ano yung nasa unahan. No? Yet our book contains precise predictions. Subalit itong Biblia, mga kapatid, na aklat natin pong pinakatatangi at pinakamamahal bilang aklat na salita ng Diyos, ito po ay naglalaman po ng mga tugma na mga hula. Its rate of accuracy has never been equaled. Yung kanya pong pagiging tunay at pagiging tumpak ay hindi po napapantayan. Our Bible contains some 6,000 specific prophecies. Itong Biblia na to, mayroong 6,000 na mga detalyado talaga at tunay na mga hula. 6,000 yan. Thousands have already been fulfilled. Libo-libo na po ang mga naganap na. Exactly as given, 100% accurate. Naganap na ang mga hula na yan, eksakto, ayon sa pagkakahula at 100% na tugma at tama. Prophecy is the infallible test. Yun daw hula ang siyang walang pagkakamali na pagsubok. The proofs of science, medicine, history, and archaeology might be regarded as mere coincidence. Yun daw pong mga ebidensya ng siyensya, ng medisina, ng history, ng archaeology. Maaari daw na ito ay sasabihin na nagkataon lamang. But no one can dispute the validity of the biblical prophetic statements. Subalit, wala pong sinuman na makikipagtalo at mananaig sa pagiging tunay po ng mga hula na nasa Biblia. Prophecy is the infallible test, the proofs of science. Okay, but no one can dispute the validity of the biblical prophetic statements written thousands of years ago. Proof is swift. Ako, mabilis.
No, matulin po yung katotohanan, mga kapatid. Tapos, incisive, unanswerable, overwhelming. Ito po ay matulin na matalas at hindi po masasagot ng sinuman. At ito po ay napakalaki na hindi nga kayang bigkasin dahil sa sobra po na sasabihin mong sobrang-sobra. Grabe. You are overwhelmed, mga kapatid ko, sa mga nakasulat po ng mga hula po na nasa Bible. Considering how experts are in predicting events only a few days in advance, kung atin daw ang isipin, mga kapatid, yung mga eksperto na nagkakamali sa kanila pong mga hula sa mga mangyayari, sa ilang mga araw lang na unahan mo nila, mga kapatid. Minsan nga yung ating Weather Bureau sabi may malakas na bagyo, pinakamalakas na bagyo, napakalakas na ulan. Pero ang init-init naman, wala namang bagyo. Diba? That is forecast. Well, we understand because they are also human beings like us. How utterly impossible it would be for the human mind to foretell the destinies of nations thousands of years into the future. Kung yung ating mga expert ngayon na gumagamit na nga ng mga modernong technology instruments, mga kapatid, nagkakamali pa. Pero bakit yung mga prophets ng Panginoon sa Bible na thousands of years before na naganap itong mga hula, kanila na pong ipinahula na ng Diyos sa kanila? It is because God shown them what is gonna happen in the future. So, hindi naman sila lang nakakita noon, pero Diyos po ang nagbigay sa kanila ng pangitain kung ano po ang totoong mangyayari. So, God revealed to them what will happen in the future. So, for example, consider the June 12, 1967 issue of US News and World Report. Ito po yung news ng June 12, 1967. It was circulated the day before the Six-Day War broke out between the Israelis and the Arabs. Nag-circulate itong news, mga kapatid, 6 days tungkol sa Six-Day War ng Israeli at saka ng Arabs. Pero sinasabi na ito bago pa man nangyari. In one article, a panel of key military experts made 12 predictions on the outcome of such a conflict. So, yung military experts, mga kapatid, ay humula sila ng 12 na mga hula tungkol sa magiging kahinanatnan ng gira na yan ng Israel at saka ng Arabs. Result, in 11 of the 12 forecasts, they were wrong. 11 lang mali. At ang natupad lang, alam niyo, however, when considering Bible prophecies offered thousands of years ago, without exception, the prophets have always been accurate. Oh, yung natupad. Many prophecies are described in vivid detail. During the life of Christ alone, 333 prophecies were fulfilled. Oh, 33 years ang ating Panginoon Kristo. So, parang every year mayroong every year mayroong 10 na prophecies fulfilled. No? Okay, more than 10 prophecies were fulfilled. Actually, the prophets foretold the destiny of practically every existing ancient nation, and in every case proved correct. Ang mga propeta ng Diyos, mga kapatid, sa Bible ay kanila pong hinulaan ang mga bansa po na mga dumating, yung mga lumang bansa, at ito po ay nagkatotoo. Hallelujah. Even now, countless prophetic utterances are being realized. Alam niyo, I'm sorry for mentioning this. Some would say na I am so much tired by preparing this lesson. Sabi nila kasi, totoo naman kung iyong suriin, it's difficult to prepare this lesson kung hindi mo siya gusto. Pero mga kapatid, ako mismo sabik. Kasi I am studying it very well. Parang na-inspire ako
na gustong-gusto ko siyang pag-aralan, mga kapatid, so that di lang na isi-share ko. Kundi, even the video of this, I keep on reviewing it. Sabi ko, grabe, kung iyo laging gagawin ang panonood ng mga video tungkol dito sa Search for Truth na to, always God is going to reveal something new. Tonight, I may not be able to stress all the points, mga kapatid, para po sa consumption for everybody. Pero, anyways naman, nandito ang Bible, nandiyan ang Holy Spirit, and then yung lesson natin, mga kapatid. So, just keep yourself in the safe manner ng pag-aral. Ako na overwhelmed, I am inspired, and I am so glad to have this lesson. Gusto ko lang may share sa inyo, mga kapatid, and I hope you can be inspired too sa pag-aral na ito, mga kapatid, tungkol sa prophecies. Because with this, there are two things na nangyari po sa akin. Alam niyo ko una? Ang una ay napatunayan ko na ang Bible talaga ay kahanga-hanga at dapat itong pagtitiwalaan kasi totoo talaga lahat na nakasulat dito. And then, the greatest of all ay napatunayan, mga kapatid, kasi tayong tao may duda tayo eh. Kahit naniniwala tayo, pero minsan, nagdududa tayo. Medyo na babawasan yung ating papaling-paling, yung ating pananampalataya. Pero, with this study, mga kapatid, na-reinforce po yung aking pananampalataya na ang Diyos ay talagang napakatunay niya, mga kapatid. Talagang alam ng Diyos buhat ng noon pa. Kahit nung wala pa tayo, alam na ng Diyos kung anong mangyari. Bukas, kaya nga, hindi ka dapat nang matatakot when you have fully understand na ang Diyos ay buhay siya at hindi siya nagpapabaya. Talagang tumutugay guys siya, pumapatnubay siya, higit lalo na doon sa mga nagtitiwala sa Kanya. Amen. So actually, the prophets foretold the destiny of practically every existing ancient nation and in every case proved correct. Even now, countless prophetic utterances are being realized. Yes, right now, while we are living. No? Mga nangyayari, yung mga nahula sa Bible, maging sa atin pong panahon na dito tayo nabubuhay. The Bible has proven to be history written in advance. Ang Biblia, mga kapatid, ay ito po'y kasaysayan na sinulat bago pa man. Di ba ang history susulat kapag tapos na? But the Bible is written in advance what will happen. Hallelujah. It's like reading tomorrow's newspaper today. Parang binabasa mo na yung pahayagan bukas, ngayon pa. Hindi pa nga na-imprinta, hindi pa nga nalalaman ng mga newsmen, mga kapatid, pero nababasa mo na. So that's the Bible. Okay, letter B. It happened then. Nangyari. No? Nangyari talaga. Consider just a few prophecies concerning the first coming of Christ. Kung atin pong pag-isipan mabuti yung ilang mga hula tungkol po sa sa unang pagparito ng ating Panginoon Kristo. Micah said Jesus will be born in Bethlehem. Si Propeta Micah, mga kapatid ko, sabi niya, ang ating Panginoon ay isisilang po siya doon sa Bethlehem. Isaiah foretold he would be born of a virgin, rejected by the Jews and cruelly crucified. Si Isaiah naman ay humula na siya ay isisilang sa isang birhen at siya po ay aayawan, itatakwil siya ng mga sarili niyang mga kababayan, ng mga Hudyo, at siya po ay pasakitan po at ipako po ng walang awa. Si Zechariah vividly described his triumphal entry into Jerusalem. Si Zacarias naman, mga kapatid, ay kanya pong talagang dinitalye ang pagpasok ng ating Panginoon Kristo doon po sa siyudad ng Jerusalem. The psalmist David revealed Jesus' betrayal by a friend. Ang composer naman ng mga awit na si David na hari ng Israel, mga kapatid ko, ay kanya naman pong inihayag na si Jesus Christ ay talagang
ipagkakanulo ng kaniyang tunay na kaibigan. The giving of gall and vinegar on the cross, yung pagbibigay po ng apdo at saka ng suka doon sa cross ng Kalbaryo. The piercing of his hands and feet and the gambling for his garments, yung pagtusok po, pagpako sa kanyang mga kamay at yung pagtusok ng kanyang tagiliran at ng ripa po mga kapatid ng kanya pong mga damit. Sinugalan po nila yung damit ng Panginoon mga kapatid. Okay? Even the exact price of betrayal was predicted 30 pieces of silver. Maging yung presyo po ng pagkanulo sa kanya ay hinula na po na 30 piraso po ng pilak. Hallelujah. At least 29 Old Testament prophecies relate to the betrayal, trial, death, suffering, and burial of our Lord. Humigit kumulang daw, mayroong 29 na mga hula sa Old Testament mga kapatid tungkol po sa pagkakanulo doon sa ating Panginoon Kristo, yung kanya pong trial, yung pagdinig nung siya po ay paglilitis at sa kanyang kamatayan, sa kanya pong mga pasakit na dinanas at sa kanya pong pagkalibing. Although spoken at various times by many different voices during the 5 centuries from 1000 to 500 BC. So balit maging ito daw ay, bagaman ito ay pinag-usapan ng iba't ibang mga panahon sa iba't ibang mga boses sa loob ng mahabang panahon, limang siglo, 500 years, no? That was from 1000 to 500 BC. So 500 years na hinula. Every one of them was literally fulfilled in one 24-hour period of time. Ang lahat ng mga yan ay nangatupad sa isang 24-hour period of time. 24 oras nang may natupad na isang hula. Ito po yung hula. Josh McDowell, Evidence That Demands a Verdict, page 158, mababasa. Can there be any doubt that the Bible is the true, inspired Word of God? Di ba wala? Wala tayong dapat na ikapagdududa na ang Biblia ay siyang tunay na kinasihang salita po ng Diyos. Okay, letter C. It's happening now. It's happening now. Nangyayari na ngayon. Itong COVID-19, isa na ito. Maniwala kayo. There's never been a happening on earth like this. Na buong daigdig, pare-pareho po ang dinaranas na system at saka yung approach at saka governance. No? Dito ka lang makakita na yung face mask, yung face shield, tapos nawalan ng trabaho, the companies, mga kapatid, it's really difficult to imagine and to comprehend why the world is experiencing our time like this one. Pero matuto tayo na Diyos po ang mayroong control sa lahat, and then it is His will. Pinahintulutan niya ito. So let's keep on trusting God. Of course, we cannot complain. It's happening now. Much of the current news about Israel in newspapers provides a wonderful opportunity of seeing Bible prophecy fulfilled before our eyes. Ang mga balita daw mga kapatid tungkol sa Israel ay nagbibigay sa atin ng mga kahangahangang mga pagkakataon upang makikita po natin na ang Biblia po ay tunay po na hula at siyang matutupad. Makikita natin sa ating sariling mga mata. It's happening now, nangyayari na ngayon. Christ Himself predicted there would be worldwide wars and rumors of wars. Maging ating Panginoon Kristo ay nagsabi din na magkakaroon po ng mga dinig-dinig ng mga usap-usapan ng gira at saka mga madidinig nating mga gira. At nakikita na nga natin, mayroon na pong gira mga kapatid. Baka magkakagira po ang India at saka ang China, at saka yun pong Pakistan, no? Ang Amerika, ang Russia, hindi natin alam mga kapatid. So, no problem. Sabi nga ng isang sundalo, ang sundalo
mabuhay at mamatay, sundalo. Ang tao, mabuhay at mamatay kay Kristo. So mga kapatid, atin pong ilagak ang atin pong mga buhay sa pagtitiwala po sa ating nag-iisang pag-asa, ang atin pong Panginoon si Kristo. At harinawa na kung magbabalik ng Panginoon si Kristo para kunin yung kanyang mga pinili, mapalad sana tayo mga kapatid, kung kaya nga pagsusumikapan at pilitin po natin na makapaglingkod po sa Panginoon sa abot nating makakaya, at yung hindi natin makakaya, atin pa rin pong sikapin na mapapas atin sa pamagitan po ng tulong po ng Holy Spirit. So, makita po natin yung nagbubulakbol sa paglilingkod, bulakbol na yon. Pero nagsusumipag na yon. Yung nagpupumilit pa, lalo pa yon. Paano na kaya yung hindi talaga inintindi yung paglilingkod sa Diyos? That is why we have this ministry. Kahit ano pang sasabihin mga kapatid ko, but this is real service to God and to our fellow men. And of course, by doing this, we are also saving ourselves. Praise the Lord. Ikaw na nakadalaw ka ngayong gabi, hindi mo lang alam, pero mayroon pong biyaya ng Diyos, mayroon pong pagpapala ng Panginoon sa iyo, mercy of God, the touch of God, the anointing of God, the blessing of God that is given by the Lord sa iyo, mga kapatid ko. Alam nyo, pakita ko sa inyo yung paano nagbibless ang Diyos. Pag nagtanim ka ng isang buto, pagtitigan mo yan, hindi mo makikita ang tumutubo, di ba? And yet, matutulog ka sa gabi. Pagtingin mo bukas, wala ka pa rin makikita. Pero bakit may mga puno? Nakikita ba natin yung pagtubo, paglaki ng ating mga anak? Hindi. Hindi natin nakikita paano silang lumalaki ng ganoon talaga kasi gusto ng tao, action. To see is to believe. Pero, makikita mo na lang malalaki na sila. Diba? So, that is why, ang Panginoon ay mayroon po siyang pagpapala para doon sa mga tao na naglilingkod sa Kanya. Tayo, hindi masasayang po yung paglilingkod natin ngayong gabi, kapatid, yung pagdalo mo ngayong gabi. Dahil ikaw mismo tatanggap ka sa Panginoon ng Kanya pong biyaya at pagpapala. The touch of the Lord, yung makita ka ng Panginoon na mayroon kang inspirasyon sa paglilingkod sa Kanya, mayroon kang passion, mayroon kang gana, mahilig ka mga kapatid ko, kinagagalak na ng Panginoon yan. Praise the Lord. At alam nyo ba, pag nagagalak ang Panginoon, napag-usapan nga namin ni Pastor Charis kanina, na mayroon pong isang bagay na hindi gagawin ng Diyos. Alam ba ninyo kung ano yon? At hindi rin gagawin ng anghel yon. Yung pagpapasalamat. Bakit? Para magpapasalamat ka, para magpapasalamat ako, mayroong bagay na ginawa sa akin na hindi ko kaya, na siya lang ang makagawa. Isa Diyos, mayroon bang bagay na hindi niya kaya? Lahat kaya niya. So, ba't siya magpapasalamat? Ang tatanggapin ng Diyos, yung paglolahati sa Kanya, tatanggapin niya, matutuwa siya kapag pinupuri mo siya. Pag sinasabi mo kung ano siya at sino siya sa buhay mo. Amen? That is why, ngayong gabi na dumadalo ka kapatid ko, ayawan ko sa iyo, pero yung iba nagmamadali. Nagmamadali. Pero ako, I would like to stay in the presence of God. Tapusin natin yung ating worship. Wag lang yung para tayong inamoy lang. Tapos, malis na. Let's complete this service tonight, mga kapatid ko. Amen? Praise the Lord. He listed famines, pestilences, and earthquakes. Men's hearts would fail them for fear. Ang mga puso ng mga tao, mga kapatid, ay mga bibigo at sila po ay manginginig po, mga ngatal sa takot. He warned that a state of political unrest and upheaval would exist. Ang ating Panginoon ay nagsabi po, mga kapatid, nagbigay po siya ng babala na magkakaroon po ng gulo diyan sa politika at ang mga tao, mga kapatid, ay hindi magkamayaw po sa kanila pong mga buhay.
At ang mga leaders din magkakagulo, mga kapatid. Praise the Lord. Hindi natin alam kung gaano nahirapan ng mga leaders. Hindi rin natin alam kung paano kumita ng pera yung mga leaders. Meron yata mga kumikita at meron ding mga kumikita lang. No? Hindi natin alam yan. So, huwag magbintang ang ninuman sapagkat wala ka naman doon. May Diyos po, mga kapatid, na nagkokontrol sa lahat ng mga bagay. Praise the Lord. Okay. An identifying feature of the last generation would be an increase in deception, false Christ, and witchcraft. Mayroon pong pagtaas po, mga kapatid, ng mga panluloko at mga nagpapakilalang mga Kristo daw sila. No? At ang iba, mga kapatid, ay yung mga magic, mga kapangyarihan, mga witchcraft, mga pang-aaswang, mga orasyon, increase in deception, yung panglilinlang. Praise the Lord. Hallelujah. The Bible also predicted gross immorality and rebellion. Ang Bible, mga kapatid, ay humula din tungkol po sa immoralidad. Yung mga paghiwalay ng mag-asawa, yung kabit dito, kabit doon. No? Sabi natin in Jesus' name, salamat sa Diyos sa mga tunay na Kristiyano. Huwag mangyayari, mga kapatid, especially yung divorce. Sa Amerika, may mga tao doon, mag-away lang. Hindi lang nabigyan, mga kapatid, ng coffee. Pumunta na sa judge, nakipag-divorce na. Why you file for a divorce? Sabi ng gano'n ng lalaki, because she did not serve my coffee. Sabi ng judge doon sa babae, okay, is it okay to you? Yes, judge. O divorce, pirma. Divorce na sila. Mamaya kaunti, makita mo, another partner na naman. Yes. Sabihin natin in Jesus' name. At saka yung rebellion, mga kapatid. Rebellion. Intindihan natin rebellion. Yung bang nagre-rebelde, tigas ang ulo, at saka nag-aklas, lumalaban, mga kapatid, lumalaban sa magulang, lumalaban sa pamahalaan, lumalaban sa, basta gusto niya ang kanyang matutupad, kanyang masusunod. A beast would ascend into world dominance and require every person to have a number in his forehead or hand to buy or sell. Magkakaroon daw ng isang hayop na dalating sa daigdig na siya po ang maghari at kanya pong ipatutupad ang marka po sa noo at sa kanang kamay. At para ang tao ay hindi makabili at hindi makapagbibinta, hindi ka makabili ng pagkain mo, mawalan ka ng tubig kung wala ka nung kanyang tatak. Oh, di ba? Binatin again in Jesus' name. All these predictions plus many others will be detailed in future lessons. Lahat ng mga ito, mga kapatid, at iba pa, marami pa, ay atin pong madidetalye sa pamagitan ng atin pong pag-aaral nito sa Search for Truth. A most amazing prophetic fulfillment of our times has been the return of the Jews to their homeland. Ang pinakakahanga-hanga, mga kapatid ko, na hula na natupad po sa ating panahon ay ang tungkol po sa pagbabalik ng mga Hudyo doon sa kanilang pong lupain sa Israel. Consider the Old Testament predictions of Ezekiel and Jeremiah. Atin daw po, mga kapatid, na pag-isipang mabuti ang nasusulat sa Lumang Tipan sa mga hinula ni Propeta Ezekiel at ni Propeta Jeremias. Ito po, and I scattered them among the heathen, and they were dispersed through the countries according to their way. For I will take you from among the heathen and gather you out of all countries and will bring you into your own land. Diba? Sabing ganon, kayo daw ay mga nangangalat sa mga bansa ng mga hindi mananampalataya sa Diyos at kayo nagkalat sa iba't ibang mga bansa ayon sa inyong mga kagustuhan. At ako ay akin kayong kukunin buhat doon sa mga hindi mananampalataya at akin kayong titipunin buhat sa mga lahat ng mga bansa na inyong pinangalatan at kayo dadalin ko muli sa inyo pong sariling lupain. And you shall dwell in the land that I gave to your fathers. At kayo ay akin pong dadalhin at titira kayo doon sa
lupain na aking ibinigay sa inyong mga magulang. And ye shall be my people, and I will be your God. At kayo magiging bayan ko, at ako ay magiging inyong Diyos. Yan po yung hinula po, mga kapatid, nasa Ezekiel 36:19, 24 and 28. At ito naman sa Jeremiah 23:3, and I will gather the remnant of my flock out of all countries whither I have driven them, and will bring them again to their folds, and they shall be fruitful and increase. At ang sabi ng Panginoon sa Jeremiah 23:3, aking titipunin ang mga natitira sa akin pong mga tupa, buhat sa iba't ibang mga bansa, kung saan ko sila pinangangalat, at akin silang dadalhin muli at bilang isang kawan, at sila ay magiging mabunga, at sila ay magsisiunlad. These verses are the sample of the numerous prophecies concerning the gathering of Israel in the last days. Ito po mga bersikulo na ito, mga kapatid ko, ito po ang mga example natin, mga kapatid. Ito po ang mga pakita na ang mga maraming hula sa Bible ay nangatutupad po, higit lalo na po sa Israel nitong huling mga araw. Israel has been scattered around the world for 1,900 years. Grabe. Halos 2,000 taon na silang nangangalat sa buong daigdig. They are the people without a nation. Basta para silang, alam niyo ba mga kapatid, yung lusay sa dagat? Palutang-lutang lang. At kung saan masabit, nandoon. Pero nakapagtataka that Israel, hindi na extinct ito. Sa panahon ni Hitler, mga kapatid, almost 6 million Jews ang pinatay, pero hindi pa rin naubos ang Hudyo. In fact, during the time of our President Manuel L. Quezon, the Philippines adopted many Israelites, mga kapatid, dito sa bansa natin. Kaya nga, welcome po tayo sa Israel. When they know you are a Filipino, at lalo kung ikaw ay Kristiyano, welcome na welcome ka sa Israel. Pakakainin ka ng malalaking grapes doon. Pero pag hindi ka matapat na tao, pakainin ka nila ng bato. Joke lang. Praise the Lord. 1,900 years, yet hope never faded of returning to their homeland in Palestine. So balit yung kanilang pag-asa, mga kapatid, hindi po nawala sa kanila, hindi namatay. Na sila ay makakabalik din sa kanila pong lupain sa Palestina. Consider another amazing prophecy. Atin namang pag-isipan itong isa pang kahanga-hanga, mga kapatid, at nakapagtatakang hula. Tingnan mo to. An Old Testament prophet foretold the use of airplanes as a defensive means for Israel thousands of years before the invention of modern transportation. Mayroon pong, sa Old Testament, mga kapatid, mayroon pong isang propeta na humula na ang panlaban po ng Israel ay eroplano. Wala pa naman ng eroplano. Wala pa nga bisikleta nung araw eh. As birds, ito, Isaiah 31:5. As birds flying, so will the Lord of hosts defend Jerusalem. Defending also, He will deliver it, and passing over, He will preserve it. Parang mga ibon daw na lumilipad, ipagtatanggol ng Panginoon ang Jerusalem. Ipagtatanggol niya ito at kanya pong palalayain. At siya po ay dadaan upang kanya pong iingatan ang kanya pong bayan na Israel. Hindi naman birds eh. As birds flying, di ba? Aeroplano. Sabi nila, may nasulat ba aeroplano? Ay, ikaw, kung hindi mo maisip, lalo ngayon, mayroon ng SEO, Search Engine Optimization. You can just imagine and look for the keyword as birds flying. Bibigyan ka niyan. As birds flying, bibigyan ka number 1. Aeroplano, jet plane, helicopter. Kasi may pakpak at saka lumilipad eh. Alam namang isda yan. O, di ba? Kung isda, di submarine. Okay. Although the Turks still controlled Jerusalem in 1917, yung Turkey, mga kapatid, kinontrol nilang Israel. Inalila yung Israel. Kasi, ano yan eh, Arab nation pa rin yung Turks, di ba? Turkey.
ano yan, Islam nation yan. Noong 1917, kontrolado pa nila ang Israel. The British were confident of regaining power for the Jews, pero ang Great Britain, mga kapatid, ang Europe, no, ang England, ay kumpiyansa pa rin sila na mababawi po nila ang kapangyarihan para po sa mga Hudyo. Kita nyo? Yung England, pabor yan sa Israel. So dapat lagi tayong pabor sa Israel. Alam niyo, meron akong kalaro sa chess sa Israel. Pag kasi ang kalaro ko, nananalo lagi, sabi niya, "Oh, why do you keep me on winning?" Sabi ko, "Because you're a brother." "How comes I am a brother?" Sabi ko, "Because my father is Father Abraham." Sabi niya, "Really? You're a kid of Abraham?" Sabi, "Am I a kid of Abraham?" Sabi ko, "No, I'm not a kid. I am an offspring, spiritual Israelites for those who have been baptized in the name of Jesus Christ." Nakalagay sa Bible. So you are a Bible believer. Sabi niya, "So am I. I believe also the Old Testament. I have the Torah." Sabi ko, "Yes. I believe also in the Torah, Genesis, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Numbers, and Deuteronomy." Sabi niya, "So you memorize?" Hindi na kami nag-chess. Laging nag-abang sa akin, mga kapatid, because he wants to discuss the word of the Lord. "Do you believe in Yahweh?" Sabi ko, "Yes." "Adonai." So mga kapatid, mahirap. English ang aming conversation, pero mayroon namang Google Translate, di ba? Okay, praise the Lord. So, early one morning, British commanders sent 2 reconnaissance planes. Itong reconnaissance planes, yan yung spy plane ng Israel, over the old city to review Turkish occupation. Pinalipad ng Israel yung kanilang spy plane para po makita yung nasasakupan po ng Turkey sa kanilang bayan. Few planes, if any, had ever appeared in that part of the world in 1917. So, noong 1917, bihira pa, wala pa masyadong eroplano. Yung mga Turks, no, mga taga-Turkey, mabuti pa sigurong manok, matalino pa, pero Turkey, joke lang. The Turks saw them as omens of disaster and became alarmed. Ang akala ng mga Turks, ito ay masamang pangitain. Parang unidentified flying object. Naalarma sila, mga kapatid. The following night, they slipped out of the north gates and fled the city without firing a single shot. Gabi, mga kapatid, sila ay tumakas sa siyudad sa takot. Hindi man lang sila gumamit ng isa man lang putok ng baril. By the next morning, Jerusalem lay open for British occupation. So the next morning, mga kapatid, malaya na po ang Israel. Sila po ngayon ay open na para sa pamumuno po ng Great Britain sa kanila. Thus, it came to pass as the prophet had declared 2,500 years earlier. Yung palang hula ni Ezekiel at ni Jeremiah, mga kapatid, 2,500 years ago na pala yun. No? Na God will deliver them as birds flying. Deliver ng Diyos sila sa pamagitan po ng mga eroplano na lumilipad. Okay, in 1917, the Balfour Declaration was signed by the British government giving Jews the right to return to Palestine and reestablish Israel as a nation. So, yun. Nagsibalik na sila. During 1920s and 1930s, hundreds of thousands of Jews migrated to Palestine. Nagsibalik na sila ng 1920 hanggang 1930, bumalik na sila sa kanila pong bayan sa Israel. Sayang nga, hindi ako nakahabol Praise the Lord. Sinong gustong pumunta sa Israel? Ako, mga kapatid, gusto ko man pumunta, pero sabi ni Sister Irene Ibana, "Naku, pastor, huwag kayong magbalak kasi dito umuulan po ng bumba." Sabi ko, "Ba't ikaw naman hindi tinatamaan?" "Kasi pastor, mayroon po kaming refuge Pag ang bumba dumarating, nagtatago kami sa ilalim ng lupa." Sabi ko, "Hindi, makitago ako, sama mo." "Sige pastor, punta kayo dito ni Sister Virgie." Okay. Pero mga kapatid, doon na lang ako mag-interest sa New Jerusalem. Maganda doon. Amen. So,
Finally, in May 1948, the creation of Israel as an independent state was announced with official recognition by America and other major nations. So 1948, naging bansa uli ang Israel, mga kapatid. Independent po sila na state. Wala na pong sumasakop sa kanila. Immediately upon forming this new independent state, the government invited Jews all over the world to migrate to Palestine with the privilege of citizenship. So, noong madeklara na sila ay isa na pong independent state, mga kapatid ko, ang mga bansa po ng tulad ng United States at ng Europe, mga kapatid ko, Great Britain, United Kingdom, sila po, mga kapatid, ay nag-invite sa lahat ng mga Hudyo kaya nga hindi ako nabigyan, mga kapatid, ng invitation kasi 1948 pa yun mas bata naman tayo, 1957, di ba? So, sino rito ang ipinanganak ng 1948? Wala. That is why you are not given the invitation to go back to Israel. Okay? Praise the Lord. Within a few years, more than 2 million Jews had returned. Sa pamagitan lang ilang taon, mga kapatid, mahigit po sa 2 milyon na Hudyo ang nagsibalik na doon sa Israel. After 2,500 years, Ezekiel and Jeremiah's words were accurately fulfilled. A unique event in the history of nations, another proof that the Bible is true. Biro mo, pagkaraan ng 2,500 years, natupad po yung hula ni Ezekiel at ni Jeremias, mga kapatid ko. Ito po isang patunay na ang Biblia po ay talagang nagsasabi po ng katotohanan. Later, in 1967, the prophecy was dramatically repeated. Nangyari na naman noong 1967, mga kapatid. Ano yan? Di ba 1917 yun? So 50 years after, no? Nangyari na naman yung dramatic na prophecy. At the beginning of the 6-day war, Arab guns positioned on adjacent hills began firing into the city. Yung ng Arabs, mga kapatid, mga machine gun nila at saka yung kanilang mga mga sandata na mga pumuputok, mga baril nila, ay kanila pong pinapuputok, pinasasabog doon sa siyudad ng Jerusalem. A terrible destruction would have occurred. Dapat malaki masyado ang pinsala na magagawa noon. Pero ang Israeli forces, mga kapatid ko, kanila pong sinira po ang mga aeroplano po ng Ehipto. Mabilis, allowing them to return and defend Jerusalem. Matindi, mga kapatid. Talagang ang kamay ng Diyos ay nandiyan sa mga Israelites na yan. Praise the Lord. Israeli planes quickly silenced the Arab guns and their soldiers took the old city. So, mga kapatid, natalo po doon ang Arab at yung kanilang mga baril ay wala pong nagawa. Yung kanilang mga sundalo ay pumunta na lang doon sa lumang syudad. At last, the promised city was in Jewish hands again. So, yung pangakong syudad, mga kapatid, ay nasa kamay na muli ng Israel hanggang ngayon. Once more, prophecy was fulfilled. Amen. Coming soon. How soon? Very soon. How soon? Soon, yes, I soon. Letter D, it will happen soon. Coming soon, very soon, it will happen soon. Judging by the accuracy of prophecy already fulfilled, what events may we expect to happen? Kung atin pong hatulan, mga kapatid, ang mga katuparan po ng mga hula na atin pong nakikita na tunay naman talaga, ano pa ang ating in-expect na makikita na mangyayari? Many detailed prophecies are anticipated. Some so alarming they would strike fear in the heart of any informed person. Marami daw detalyadong mga hula, mga kapatid ko, ang atin pong inaantay at atin pong kinasasabikang matutupad at makikita po sa ating mga mata mismo ang katuparan nito. At maalarma tayo, mga kapatid. Ang iba ay matatakot sa kanilang puso, pero ikaw na taong mayroong alam, hindi ka matatakot. And others contain such beauty and promise of a brighter tomorrow. We are thrilled at the very thought. May mga hula, mga kapatid, na napakaganda ang pangako para po sa isang napakagandang bukas. At
tayo po ay magagalak na malaman yan. Ano po yun? Tulad ng rapture. Tulad po ng bagong Jerusalem. Tulad po ng paghahari ni Kristo ng 1,000 years na kasama tayo. Kaya nga, praise the Lord, isa sa dahilan kung bakit ginagawa natin itong paglilingkod sa Panginoon ng ganito, it is because we want to add up to our credits para po tayo ay makasama po mga kapatid sa rapture talaga. Amen. Ako, so exciting, di ba? Isipin mo na lang yung New Jerusalem. Kung basahin mo ang description yan dito sa Revelation, wow, parang kahit hindi ka na uminom ng tubig, mapunta lang sa New Jerusalem, doon na lang ako inom mga kapatid sa New Jerusalem mga kapatid. Praise God. Mayroon akong ginto na 22K maliit mga kapatid na isasangla siya ng 25,000. Tinatago ko talaga, nag-iisa yan eh. Walang nakakalam kung saan ko tinatago. I hope walang makakalam. Pero doon po sa New Jerusalem, yung lalakaran doon, puro tagalas na ginto mga kapatid ko. Ay, matindi. Praise the Lord. Tanong, dadalhin ko pa ba yung aking ginto? Tingnan natin. Ako na bahala doon. Huwag mong pakialam. Another contains such beauty and promise of a brighter tomorrow. We are thrilled at the very thought. Many of these exciting prophecies will be discussed at length in coming lessons. Marami sa mga hula na yan na atin pong pag-usapan mga kapatid sa atin pong darating pang mga pag-aaral. But just one hint for the future, does the Bible say anything about the outcome of our world? Okay, meron lang tayong hint mga kapatid sa atin pong panghinaharap. Ang atin bang Biblia nagsasabi tungkol sa mangyayari sa atin pong daigdig? Yes, Christ and the prophets have predicted a troubled age when men would be empowered to destroy all life on earth. Naku po. Sana po mangyari na po yung rapture. Hindi pa mangyayari yan. Kasi yung tao mismo, siya mismo ang sisira at papatayin po niya ang lahat na may buhay dito sa lupa. Sabi dito sa 2 Peter 3, verses 10-11, the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up, seeing then that all these things shall be dissolved. Ay ngayon nga, yung ozone layer mga kapatid ko, butas na eh. No? Blood, fire, vapor, a great noise, fervent heat, melting and dissolving are all very accurate descriptions of a nuclear explosion. Mga bansang malalaki ngayon tulad ng China, ng Amerika, ng Korea, mga kapatid, ng Russia, at maging Pakistan, India, mga kapatid ko, mayroon po silang mga nuclear weapon. Isa doon ang kanilang pasabugin, magugunaw po ang daigdig. No? Atomic warfare is the greatest pall that hangs over the human race. Yun pong atomic bomb, mga kapatid ko, na nagpasuko po ng Nagasaki at Hiroshima sa Japan, mga kapatid ko. Maliit lang yun. Pero yung mga nuclear weapons yan, mga kapatid ko, ay million times kaysa doon sa pinasabog nila, mga kapatid. So, maaring magunaw po ang daigdig pagka pinaputok yan at mamamatay po lahat ng tao. More than 2,000 years ago, the prophet Joel and Peter prophesied it. Si propeta po na Joel at saka si Apostol Pedro, mga kapatid, ay humula po niyan mahigit na 2,000 taon. Of course, si prophet Joel. Si Peter, wala pa pong 2,000. Okay? Yes, yet neither man could be termed a prophet of doom. Hindi po natin pwedeng sabihin na itong si Pedro at saka si propeta Joel ay mga propeta po ng pagkagunaw, mga kapatid. Hindi. Both gave marvelous descriptions concerning wonderful things God has prepared for the righteous. Sila ay nagbibigay, mga kapatid, ng mga hula tungkol po sa napakagandang kahangang mga bagay, mga kapatid, na mangyayari po at doon sa mga sumusunod sa Panginoon, sa mga matutuwid. Those predictions will also be fully discussed in later lessons. Considering all the prophecies mentioned, can there be doubt that God's word is true? Habang pag-isipan natin, mga kapatid, ang ating pong mga hula na mga nababasa at nalalaman ngayon,
mayroon ka pa bang duda na ang salita ng Diyos ay talagang ito ang totoo na salita ng Diyos? If you are an intelligent person desiring to be enlightened with more truth, consider this amazing book in which every prediction has occurred precisely. Kapag matalino daw tayong tao, mga kapatid ko, ay atin daw pong pag-isipang mabuti itong aklat na Biblia, mga kapatid, sapagkat dito na tutupad ang lahat ng kanya pong sinasabi. No other work on earth can match its record. Wala pong ibang gawa dito sa daigdig, mga kapatid, na makakatumbas sa kanya pong pagkagawa. It's flawless, exact, and incomparable. Ito'y wala pong mali. Ito'y eksakto at ito po'y hindi mo pwedeng pantayan. Many proofs have been discussed that assure the truthfulness of the Bible. Marami pong mga ebidensya, mga kapatid ko, ang pinapaliwanag at ito po ay nagsisigurado sa tunay po at pagiging tama po ng Biblia. We can believe the powerful words written on its pages. Lahat po ng nakasulat dito sa mga pahina, mga kapatid, ay atin pong mapaniwala ang tama. The same power that prompted the sacred writers of Scripture can be ours as well. Yung parehong kapangyarihan na umubog, mga kapatid, doon sa mga banal na mga manunulat ng Biblia o ng kasulatan, ay mapasa atin din, mga kapatid, kung kapangyarihan na yon na humubog sa kanila at nagbigay sa kanilang inspirasyon. Mapasa atin kung tayo ay in tune with God. Kaya, praise the Lord. The same wonderful, life-changing power is available in every copy of the Bible. Pareho po, mga kapatid, na kahanga-hanga at nakapagpapabago ng buhay na kapangyarihan ay available yan. Ready yan para sa iyo. At parehong kopya ng Biblia, mga kapatid, na atin pong ginagamit ngayon. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, kapatid. Okay, tayong lahat ay tumayo at pasalamatan natin ang ating Diyos, mga kapatid, sa Kanya pong kabutihan, sa atin pong buhay. Thank God. Hallelujah. I would like to congratulate everyone of us, everyone of you, and sa mga inaabot nitong ating broadcast, mga kapatid, ating live streaming. I would like to congratulate you for completion nitong lesson 1. Hallelujah. So, mayroon pang mahaba pang lessons, mga kapatid, pero huwag kang mag-isip na mapapagod ka kasi mag-i-enjoy ka. You will enjoy. We have just touched the tip of the iceberg only. Marami doon sa lesson 2, ang ganda na. Lalo pag dumating tayo doon sa tabernacle, wow, praise the Lord. At saka, next Wednesday, pag-pray niyo ako, mga kapatid, na maihanda kong mabuti so that I can prepare the lesson very well. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back again. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Siya nga po, Panginoong Hesus, Ama, kami po ay nakapagpasya na sumunod sa iyo, Panginoon. Na ikaw ay amin pong sundin sa lahat po ng iyong mga sinasabi. Ang Biblia na iyo pong ibinigay sa amin ay tunay.
ang mga salita nito ay buhay at pawang mga tutupad. Kung aming lakaran, Panginoon, ang landasin na iyo pong ibinigay sa pamagitan nitong Biblia, mapapabuti po ang aming lakad at lagay, Panginoon. Maging ang aming hinaharap, ang aming future with you, Lord God, ay maaliwalas at ito po ay makinang. Salamat ngayong gabi sa amin pong natapos pong pag-aaral sa Lesson 1 ng Search for Truth na mayroon pong 5 charts, Panginoon. Hallelujah! Aking hinihiling po ang iyong mayamang basbas at pagpapala para po sa bawat isa na nagsitapos ngayon, Panginoon, nitong Lesson 1. At ihanda kami, bigyan po ng karagdagang inspirasyon at gana, Panginoon. Hallelujah! At hilig na mag-aral po ng Biblia at aming ipagpapatuloy po ang Lesson 2 nito sa next Wednesday. Hallelujah! Malugod ka, Panginoon, at malalhati ka. O Diyos, mataas ang iyong dakilang pangalan at amin pong ibinabalik sa iyo ang lahat ng papurit, pasasalamat, aming tao sa puso na pagsamba sa iyo. Hallelujah! Ang aming pagluwalhati at aming tinataas ang iyong dakilang pangalan. Lahat, Panginoon, ay sa iyo lamang, O Diyos, at amin po ang iyong pagpapala na amin pong hinihiling na iyo pong ipagkakaloob para po sa bawat isa. Hallelujah! Na kasama ngayong gabi sa pagtitipong ito, higit lalo sila, Panginoon, na nasa kanilang mga kanya-kanyang tahanan, sa kanilang gadget, Lord God, ipadaloy mo din sa kanila, Panginoon, ang iyo pong mayamang basbas at pagpapala. Ipadama mo ang iyong presensya at ang iyong paghipo, ang kapangyarihan po ng Banal na Espiritu Santo at ng iyo pong pag-ibig, Panginoon, at ang iyong pag-supply sa kanilang mga pangailangan. Hipuin sila at pagalingin sa anumang karamdaman na mayroon sila in the name of the Lord Jesus Christ. By your stripes we are healed. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po sa iyo pong patuloy na supply sa pangailangan po ng bawat isa. Lord God, luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan at sambahin ka ngayong gabi. Ang lahat po, hallelujah, ay sa iyo lamang, Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. So kapatid, God bless you po. Ngayong gabi, mapasa atin po ang mayamang basbas at pagpapala ng ating Diyos na mahilikha, ating Panginoon Kristo na siyang tumubo sa atin, at ang Espiritu Santo, mga kapatid, na nangunguna sa atin at nagbibigay sa atin ng inspirasyon para magpagpatuloy tayo sa ating paglilingkod. Hallelujah. Praise the Lord. God bless everyone po.